Ito ba, Jay? Ito ba yung ano? Nasaan yung ilalaki ko tong ano na, ang liit. Box. Itong box. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa naka-live na po tayo sa Facebook. Wala lang audio kanina. Okay. So, batiin ko lang po si Brother Bal. Thank you for coming po. Sharing JP at si Mami AJ. Salamat po. Okay, so magsimula na po tayo para medyo mahaba-haba ang discussion natin mamaya. So pag-aralan po natin ngayon yung Matthew 24 verses 15 to 28. So ang title ko po dito, Be Aware and Ready. So maging mapagmasid po tayo at maging mapaghanda sa nalalapit na pagdating po ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So kung meron po kayong mga Bible, i-turn po ninyo doon sa passage po ng Matthew 24:15 to 28. Binabati rin po natin yung mga nakikinig sa atin sa Facebook Live sa ngayon. Okay? So, manalangin po muna tayo at idulog po natin sa Panginoon ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Diyos naming makapangyarihan, salamat po sa
katapatan po ninyo. Salamat po sa pagkakataon muli na mag-aral po niyo salita. It's been a while po since mag-Bible study po kami on Zoom. But salamat po kay Panginoon, nagkaroon po kami ng panahon at especially ako po ng panahon para mapag-aralan po namin to bilang grupo, Panginoon, at maipalaganap po namin ang mensaheng ito sa buong mundo sa pamagitan po ng social media. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga probisyon, sa inyong mga pagpapala, sa mga nakaraang mga araw, mga linggo, Panginoon. At patuloy po namin kayo pinapapupurihan at pinasasalamatan sa pagmamahal po ninyo sa bawat isa sa amin. Salamat po muli, Panginoon, at itinataas po namin ang inyong mabuting pangalan. Kayo po'y tunay na makapangyarihan at matapat sa amin. Ito po ang panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, be aware and ready po. Matthew 24:15 to 28. Okay? So, dito po makita po natin yung pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Mateo 24, yung itinuturo po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga tagasunod. At dito po sa 15 to 28, tatalakay po natin yung mangyayari po sa panahon ng tribulation period. Pero kung gusto po ninyong matutuhan mas malalim yung tinatawag na tribulation period, maganda po basahin po ninyo sa Revelation chapter 6 hanggang sa chapter 19. So medyo mahaba po yun, pero nandun po ang mga mangyayari during the tribulation period. Okay? So dito po parang ito pa yung summary. Ano po yung mga mangyayari during those times, at ang importante po dito yung lesson po na itinuturo po ng ating Panginoong Sus para sa atin, no? Tandaan po natin, ang Biblia po ay hindi po lamang sinulat para sa mga na magbabasa o mga readers o listeners during the time of the Bible, na sinulat po ang Bible, kundi para din po sa atin. Kaya nga po napaka-importanting aklat po ang ating pong Biblia, ang banal na salita ng Diyos. Okay? So, pag muni-munihin po natin muna una-una, kung halimbawa po, diyan po sa Pilipinas o sa ibang lugar sa mundo, meron pong warning, no, na isang disaster. Ah, Iba-iba po. Dito sa North America, pwedeng heavy snow, pwede pong mga tidal wave, no, tsunami, yung malapit mo sa mga coast, sa mga tubig, o pwede rin earthquake, no, na lagi pong nangyayari sa buong mundo, no, itong mga nakaraang mga buwan. Okay? So, halimbawa po may disaster, no? Siyempre po, pag may mga disaster na ganyan, nagkakaroon po ng mga warning. Okay? So, pag may mga warning, ano po ang dapat natin gawin? Siyempre po, pagmamasdan po natin yung mga signs na yon, at siyempre maghahanda po, no? Binibigyan tayo ng paghahanda ng mga authorities para po sa mga disaster na yon. Okay? At tayo po, kailangan po nating paghandaan din po ang ating mga sarili, ang ating pamilya, kung paano po natin ayusin po ang ating mga sarili kung sakaling dumating yung mga disaster na iyon. So ang Panginoong Hesus po, ganun din po ginagawa niya sa mga disciples po during that time. Okay? So, ina-urge po niya yung mga tagasunod po niya na maging mapagmasid at maging handa. Okay? So, yan ang tatalakayin po natin sa araw na ito. Paano po tayo magiging mapagmasid at paano tayo maghahanda sa darating na mga disaster. At ito pong disaster na ito, hindi lang po ordinaryong disaster. Ito po yung pinaka matindi, yung tinatawag natin na worst disaster na mangyayari sa mundong ito. At tayo po mga Kristiyano, at kayo po, kung kayo po tunay na Kristiyano, born again believer po kayo na tagasunod ni Kristo, hindi na po natin to dadanasin, yung tribulation period. Dahil sinasabi po sa Biblia, ang mga tagasunod po ni Kristo, yung tinatawag po na church, sa age po nito, sa generation nito, ay mararapture. Okay? So, ibig sabihin po, tayo po ay kukunin po ng Panginoong Hesus doon po sa ere, papalitan po yung ating mga katawan ng mga incorruptible or immortal body. So, perfect na body na po yun. Okay? At doon po, mimit po natin ang ating Panginoon at kasama po lahat po ng mga mananampalataya kay Kristo. At doon po,
tayo po mapupunta sa langit forever and ever. So, pagkatapos po ng tinatawag nating rapture, doon po magsisimula yung tribulation period na according to the Bible will be 7 years. Okay? So, tingnan po natin, ang pangunahing kaisipan po natin sa ating pag-aaralan is ito po, no? Important po talaga or mahalaga po ang ma-recognize natin at mag-respond sa mga signs of Christ's second coming in the midst of tribulation. Okay? So, marami po nagtatanong sa akin, no, at siguro sa inyo rin, kung ganito po mangyayari ang mga Kristiyano ay mara-rapture, ano pong importansya o kahalagahan ng pag-aaralan natin? Bakit natin pag-aralan ito? No? So, it's logical, no? Reasonable po yung mga ganong tanong. Pero tanda po natin, ang mga bagay na ito, kahit na hindi po natin mararanasan, ay tinuturo po sa atin ng ating Panginoon upang maipalaganap po natin ang ganitong mga sitwasyon sa ating mga kapwa-tao, especially yung po mga lost pa po na tinatawag, yung hindi pa po nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Yung mga hindi sigurado na sila ay pupunta sa langit kapag sila po ay namatay. Okay? So, yun po ang dahilan kung bakit po natin inaaral ito. Para matuto po tayo maging confident, maging bold po tayo sa pagtuturo po ng mabuting balita sa ating kapwa-tao. At ito po, pag-aaralan natin sa araw na ito ay isa sa mga bagay na dapat po nating matutuhan dahil ito po ay napakahalaga. Dahil dito po makita po natin ang pinakamasamang mangyayari po sa daigdig na ito in few years time. Maaring many years from now or pwedeng tomorrow, hindi po natin alam dahil sinasabi po ng Biblia, no one knows the hour or the day or the time. Okay? So wala po nakakaalam kundi ang ating Panginoon lamang po. Okay? So yun po ang dapat natin isa-isip. Ano po ang kahalagahan ng pag-aaral po ng ating passage po sa araw na ito. Okay? So punta po natin muna ang verses 15 to 20. Dito po, tinutukoy po ni Jesus yung tinatawag na abomination of desolation. Okay? So sa Tagalog po, yan yung tinatawag na karumal-dumal na paglapastangan. Okay? Paglapastangan saan po? Sa banal na pangalan po ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng paglapastangan, doon po sa templo ng Diyos. Okay? So basahin ko po na yung verses 15 to 20. Okay? Mag-start po ako sa verse 15 sa Tagalog Bible po ito. Kaya pag nakita ninyo ang karumal-dumal na paglapastangan na sinabi sa pamamagitan ni Propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain na bumabasa. Ang mga nasa Judea ay tumakas na patungo sa mga bundok. Ang nasa bubungan ay wag nang bumaba upang kunin ang mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang nasa bukid ay wag nang bumalik upang kunin ang kanyang balabal. Ngunit kahabag-habag ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon. Kaya't idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o sa Sabbath. Okay? So yung Sabbath po, yun yung day na wala pong gagawing trabaho ang mga Hudyo. Okay? So yun po yung sinasabi ng Panginoon. So anong ibig sabihin po nito? Una-una, puntahan po natin muna yung tinatawag na karumal-dumal na paglapastangan, yung abomination of desolation. Okay? So ito po spoken of by Daniel the prophet sa Daniel chapter 9, 23 to 27. Okay? So dako po muna tayo doon sa propeta Daniel sa Old Testament po yun. Sa chapter 9, 23 to 27. Okay? Ito po sa panahon po na ito, ang anghel po na galing po sa Diyos ay nakikipag-usap po kay Daniel na isang propeta po. Okay? At katatapos lang pong manalangin ni Daniel sa Panginoon. Okay? So sa verse 23, sabi po ito ng anghel, sa pasimula ng iyong mga samo, yung panalangin po niya, ay lumabas ang salita po ng Diyos. At ako'y naparito upang sabihin sa iyo, sapagkat ikaw ay lubhang minamahal. Kaya't isaalang-alang mo ang salita at unawain ang pangitain. Okay? So verse 24, dito na po yung prophecy na tinutukoy po dito ng Panginoong Sus sa verses 15 to 20 ng Mateo 24. 70 sanlinggo ang itinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod.
upang tapusin ang pagsuway, wakasan ang pagkakasala, gumawa ng pagtubos para sa kasalanan, dalhan ng walang hanggang katuwiran, tatakan ang pangitain at ang propesiya, at upang buhusan ng langis ang kabanal-banalan. 25. Kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na punambalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. Okay? So 7 weeks at 60 weeks, 62 weeks. Okay? So 7 weeks ako 62 weeks. So ibig sabihin 69 weeks, no? So ito po yung sinasabi na from the time na nagkaroon po ng Second Temple po, ito po yung sa after na po ng King Solomon to, kasi sa King Solomon po yun yung First Temple. So Second Temple po, yung right after po ng Babylonian captivity ng Israel po. Okay? Simula galing sila po sa Babylon, pinabalik po sila. Yun po yung area ng Second Temple. Okay? At yung Second Temple po, inayos po yun during the time of King Herod. Okay? King Herod, pinaganda po niya yon para maging popular siya sa mga Hudyo. Okay? So sinasabi po dito, 62 weeks po yon mula doon sa Second Temple hanggang sa pagkamatay po ng Mesiyas, ang Panginoong Hesus po. Okay? So sabi po dito, ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta sa makatuwid ay sa mga panahon ng kaguluhan. Okay? So 26. Pagkalipas ng 62 sanlinggo, ang Mesiyas ay mahihiwalay at mawawalan. Okay? Ito po yung mamamatay po si Kristo. At ang bayan ng pinunong darating ang wawasak sa lungsod at sa santuario. Ang wakas nito ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa katapusan ay magkakaroon ng digmaan. Ang pagkasira ay itinakda na. Okay? Then verse 27. Okay? So dito po papasok po yung tinatawag natin na Antichrist, Antikristo. At siya'y gagawa ng isang matibay na tipan, ito po si Antichrist, sa marami sa loob ng isang linggo. Okay? So 1 week. So ito po yung tribulation period, 7, sabi po dito, 1 week, which is also 7 years. Kung translate po natin sa tribulation period. Okay? At sa kalagitnaan ng sa linggo, so sa pagsimula po ni Antichrist, magiging charismatic po siya na personalidad eh. Siya po ang mag-establish ng kapayapaan sa buong mundo. Okay? Global peace. Sa ngayon po, no, 'di ba, inaasam-asam ng mga tao na magkaroon tayo ng global peace, especially sa nangyayari sa Middle East at sa Ukraine and Russia. Pero wala pa rin po. Okay? Pero sa panahon po ni Antikristo, siya po ang maggagawa ng global peace. Magagawa po niyan. Pero sabi po dito, sa kalagitnaan ng linggo, so sa 3.5 years po, sa middle po ng 7 years, kanyang patatigilin ang handog at ang alay. Okay? So, yung templo, papagawa po niya, i-allow po niya yung another temple, yung third temple ng mga Hudyo. Pero after 3.5 years, papakita po niya kanyang tunay na kulay at i-stop po niya lahat ng sacrifices. Okay? At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay darating ang isang mangwawasak hanggang sa ang iniutos na wakas ay maibuhos sa mangwawasak. So, ide-desecrate po niya, no? Yung temple. Siguro magsa-sacrifice po siya ng mga unclean animals na forbidden po ng Panginoong Diyos sa Old Testament na form of offering or sacrifices ng mga Hudyo. Okay? So gagawin po niya talaga ito. Talagang magko-commit po siya ng kalapastanganan sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng sacrifices na to. Okay? So ito po yung abomination of desolation. Pero sa binasa po natin, so balikan po natin sa Mateo, hindi po masyadong inexplain ng Panginoong Yesus kung ano po ang mangyayari during that time. Pero nakita po natin dito from verses 16 to 20 yung urgency po, no? Sabi po niya dito, una-una sa verse 16, kung kayo'y nasa Judea, tumakas kayo patungo sa bundok. Kung kayo'y nasa bubungan, sabi niya, huwag kayong bumaba para kunin yung mga
ari-arian nyo sa loob ng bahay nyo. Kung kayo nasa bukid, huwag na kayong bumalik sa bahay ninyo. Okay? Ang mga buntis daw, nakakaawa dahil mahirapan silang tumakbo. Kasabi niya sa verse 20, idalangin nyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o sa sabat, sa winter time. Taglamig. Mahirap po dahil mahirapan silang tumakas. O sa sabat, kasi sa sabat, pinagbabawal po silang lumakad o tumakbo na napakalayo. Pagka more than 500 meters, bawal po yun. So, ang point po din ng Panginoong Hesus dito, hindi po yung mga rules about the Sabbath or anong pang bagay. Ang sinasabi po niya dito na lesson is flee without delay para po ma-avoid yung impending destruction. Kasi ito yung sa kalagitnaan po ng tribulation period, yung 3.5 years, doon po papakita ng Antichrist ang kanyang kasamaan na siya po talaga ay galing po sa demonyo. Ang kapangyarihan po niya ay galing sa Satanas. Okay? So ang lesson po niya dito sa kanyang mga tagusunod, flee without delay. Kumbaga sa may disaster na, no? Babalik pa ba kayo sa bahay ninyo? Kung kayo matatabunan na ng mga lupa o magkakaroon ng malakas na lindol at magkakabiyak-biyak ang mga lupa. Siyempre po, hindi, no? So sabi po niya dito, urgent po ito. Kailangan po meron tayong matinding paghahanda para ano man ang mangyari, hindi na po natin kailangang dalhin yung mga ari-arian natin o mga bagay-bagay sa ating katawan o sa bahay po natin dahil iligtas lang po natin ang ating sarili. So, makita po natin dito yung care sa kay concern po ng ating Panginoon. Okay? Katulad ng sabi ko po kanina, tayo po ng mga Kristiyano, I believe with all my heart na mararapture po tayo. Hindi na po natin ma-experience ang tribulation period. Pero ay kailangan malaman po natin ito kasi kailangan natin masabi at may bahagi sa ibang mga tao na may care and concern din po tayo sa kanila. Ayaw natin silang maka-experience ng ganitong katinding trahedya po sa kanilang buhay. Okay? So pangalawa po, kung isipin po niyo meron pong wildfire, no, sa mga gubat. Okay? Sobrang init, nag-aapoy yung mga puno ng basta-basta na lamang po. So, pagka mga ganun, ang sinasabi po ng mga autoridad, evacuate ka agad, di po ba? Kung mag-hesitate tayo, sabi, ay, aalis ba talaga ako? Eh, kasi maiwanan ko yung bahay ko. Mahal na mahal ko pa naman yung bahay ko, yung mga ari-arian ko. Sabi po dito sa lesson po natin, evacuate ka agad. Wala na pong hesitation dahil mabiging peligroso po ang ating mga buhay. Kaya napaka-importante po talaga, no? Hindi tayo maging masyadong attached sa mga material na mga bagay. Naalala po ninyo si Lot, especially yung kanyang may bahay, ang kanyang asawa. Hindi niya matalikuran ang Sodom and Gomorrah. So, nangyari po, hanggang sa paalis na lang po sila, tumingin siya sa likod dahil parang hindi niya maiwasan na iwanan ang Sodom and Gomorrah kasi masyado na silang naging sanay sa pamumuhay sa Sodom and Gomorrah. So, ano nangyari po sa kanya? Naging pillar of salt po siya. Di po ba? So, napakaraming lesson po ng salita ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kung sinasabi po ng Panginoon Diyos na don't hesitate dahil peligroso po ang buhay ninyo, we should do that. Okay? So again, nandito po yung urgency po sa warning po ng ating Panginoong Sus. Kailangan po tayo po ay handa sa ating sa mga nangyayari po sa ating panahon sa ngayon. Okay? Hindi po natin alam kung magkakaroon po ng World War III o whatever, but kahit ano man po mangyari, alam po natin na ang ating Panginoon ay patuloy po tayong tinuturuan na maging handa sa lahat ng mga nangyayari. So, para po sa atin, ang lesson po is to be alert. Okay? Yung mga nangyayari po sa ating mundo ngayon, mga material na bagay, mga physical na mga conflicts, no? Spiritual warning po yan. Kailangan i-interpret po natin yung mga nangyayari sa ating paligid ngayon in terms of biblical lens.
Kaya biblical worldview. Kaya napaka-importante po talaga na tayo po'y laging titingin sa Biblia. Ano po sinasabi ng Biblia tungkol sa mga giyera, sa mga conflicts? Natural po 'yan. Nasa Biblia na po 'yan. Pero ang importante po, paano po tayo magre-respond sa mga nangyayari? Magre-respond ba tayo by panicking? Magre-respond po ba tayo by crying? O magre-respond po tayo sa pamamagitan ng paghahanda spiritual sa ating mga sarili? So, we must trust in God's guidance in times of crisis. So, patuloy po tayo magbabasa ng salita ng Diyos, mag-aaral po ng Biblia, at tuturuan po tayo ng Panginoon. Bibigyan niya tayo ng direksyon. At dito po sa tinuturo po ng Panginoong Hesus, kailangan huwag tayong mag-hesitate. Especially pag meron pong tinuturo sa atin ang ating Panginoon. Do not hesitate. Hindi po tayo magduda. Kung alam po natin, very clear po na nasa Bible po yun. Huwag po tayo magdalawang isip kung ang Panginoon Diyos po mismo ang nag-uutos sa atin na gawin ang isang bagay. Lalo na po sa ganitong klaseng trahedya in the future, hindi na po tayo kailangan mag-hesitate dahil kailangan lagi tayong ready na magtiwala po sa guidance ng ating Panginoon. So pangalawa po, makita po natin yung Great Tribulation, okay? So kanina po, sinasabi dito yung first 3.5 years, may global peace po. At sa kalagitnaan, sabi po doon sa Daniel chapter 9, 23 to 27, sinasabi po doon na kalagitnaan po ng 7 years, 3.5 years, magkakaroon po ng tinatawag na Great Tribulation period. So from 3.5 years, yung last 3.5, hanggang sa 7th year, end of tribulation period, so 3.5 years, nando po yung pinaka-worst tragedy sa buong mundo. Okay? So sabi po ng Panginoon sa verse 21, sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng matinding paghihirap. See, ngayon po, naramdaman natin matinding paghihirap all over the world po, no? Especially sa economic. Pangalawa po, siguro yung politika dahil po sa epekto ng economic problems. Matinding paghihirap po economically. Pero dito po sa Great Tribulation period, mas matindi po ang paghihirap. Sabi po dito ng Panginoon, hindi pa nangyayari ito buhat sa pasimula ng sanlibutan. See, kukumpara po natin yung paghihirap sa ngayon at sa paghihirap na mangyayari sa Great Tribulation, wala pa po sa kalingkingan yung paghihirap po natin sa ngayon. Sabi po ng Panginoon, hindi pa ito nangyayari even sa start po ng sanlibutan. From the beginning of the creation, from Genesis hanggang sa present time po, hindi po makukumpara yung matinding paghihirap during the Great Tribulation period. Okay? At hindi na mangyayari ito kailanman. Sabi niya, that's the worst, the only worst tragedy na mangyayari. Yung last 3.5 years of the tribulation period. At sabi ko po nga po, nung dinidiscuss po natin ng Revelation more than a year ago, alam po natin na sinasabi sa Revelation na kahit na po naghihirap ang mga tao during that time, sa last 3.5 years ng tribulation, nakakalungkot po. Sinasabi po sa Biblia, kahit na po sa tindi ng paghihirap, marami pa rin pong tao ang hindi tatalikod sa kanilang mga kasalanan. Hindi sila magte-turn towards the Lord. Kundi, sabihin nga nila, bibiblame pa nila ang Panginoon. Bakit mo ginagawa ito, Panginoon? Nais pa nilang mamatay kaysa tumalikod sa kanilang kasalanan at humingi ng patawad sa kanilang mga kasalanan at magtiwala sa ating Panginoong Kristo. Ganun na po talaga katindi ang kasamaan ng tao. Kung ngayon po nakita nyo masama na po ang puso ng mga tao, mas matindi pa po sa panahon na yon. Okay? So sa verse 22, sabi po ng Panginoong Hesus, kung hindi paikliin ang mga araw na iyon ay walang makakaligtas na laman. Subalit alang-alang sa mga hinirang ay paikliin ang mga araw na iyon. Okay? So kita po ninyo dito, una-una, yung sabi ko nga po kanina, matindi ang paghihirap. This period will be unparalleled in affliction. So wala pong makukumpara dito before or even after ng tribulation period. Okay? Pero ito po, sabi po ng Panginoon, paikliin po niya para po sa kanyang mga mananampalataya, the sake of the elect. So ano makikita po natin dito
na karakter po ng ating Panginoon. Makita po natin dito ang kanyang pagiging maawain at ang kanyang pag-ibig. Kasi pinoprotektahan po niya ang kanyang mga chosen ones, yung mga believer po during the tribulation period. At nakakatuwa po ito dahil kahit na po matindi ang paghihirap at marami pong tao ang ayaw mag-repent o tumalikod sa kanilang mga kasalanan, marami pa rin pong tao ang makakilala sa Panginoon. Yun nga lang po, mahirapan po silang mabuhay dahil sila po ay hahantingin po, ipe-persecute po sila ng Antichrist. At kung hindi sila magpapatatak ng 666 sa forehead po o kaya sa right thumb po nila, papatayin po sila. So, yung ibang mga tao po doon na magiging Kristiyano, gagawin po nila, they will go underground, no? Hahanap po sila ng escape sa Antichrist. At marami pong makaka-escape. Dahil pagkatapos ng tribulation period, yung tinatawag na millennium period, yung reign of righteousness ni Jesus for 1,000 years dito po sa earth, then ibig sabihin marami pong maliligtas. Although marami rin pong papatayin ang Antichrist. Okay? Lahat po ng rebelde na tinatawag, lahat po ng against po sa kanya, papatayin po niya. Okay? Ganun po katalaga ka-cruel ang Antikristo. Okay? So, para pong nasa crisis po ang mga tao during the tribulation period, especially Great Tribulation, okay? Para sa typhoon. May mga rescue team, siyempre pag may mga rescue team, no, priority po nila yung iligtas po ang mga buhay. Kung may mga baha, okay? Especially mga matinding baha, okay? So, again, dito pinapakita yung care po ng ating Panginoon sa kanyang mga mananampalataya. Kaya kung kayo man po ay mananampalataya, naisip po ninyo na napakahirap po ng buhay ninyo, alalahanin po ninyo, mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Hindi kayo pababayaan ng ating Panginoon. So ano pong response po natin? I know, hindi na po tayo aabot dito sa Great Tribulation period, pero ano pong makikita natin na karakter ng Panginoon dito at paano po tayo dapat mag-respond sa kanyang pagmamahal sa atin? Okay? So una-una, mag-rely po tayo sa kanyang sovereignty, yung kanyang pagiging matapat at sa kanyang pagiging in control. Okay? Yan po ibig sabihin ng sovereignty. Siya po yung hari. Ibig sabihin, siya po may control. Okay? Hindi lang po siya may control sa ating buhay, kundi may control din po siya sa mga mangyayari sa tribulation period. Kaya nga po sabi ng Panginoon, papaikliin po ang panahon na ito. Kasi pwede pong palawigin pa yun patagalin pa. Pero ginawa pong 3.5 years lamang po yun. Una-una, para matest din po yung tunay na tagasunod po niya. At pangalawa, mabigyan ng pagkakataon yung ibang mga tao na tumalikod pa rin sa kanilang mga kasalanan. So, both ways, no? Two ways po ang benefit. Para sa testing, pagsubok sa mga Kristiyano na po, at yung mga hindi pa po Kristiyano during that time, meron po silang pagkakataon na magtiwala po sa Panginoon. So, kailangan mag-rely din po tayo sa mga pangako ng Panginoon, especially during our times of trial. Okay? Although wala tayo sa Great Tribulation period, sa ngayon po, meron tayong mga trial sa buhay, mga challenges po, no? Mga problema, pang-araw-araw na suliranin po natin. Ito po ay tawag po ng Panginoon sa atin na patuloy na magdepende po sa kanyang mga pangako. Okay? Alalahanin po natin lagi ang kanyang katapatan. From Genesis hanggang sa kadulod-duluhan po ng Biblia sa Revelation, kikita po niyo talaga ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mahal po niya lahat ng tao, pero mas mahal po niya especially yung mga nananampalataya po sa Kanya. So, huwag niyo pong kalilimutan yan. Ang Panginoon po ay matapat po sa inyo. Meron pong mga panahon na tayo po ay hindi matapat sa Kanya, di po ba? Pasaway tayo, matigas ang ulo natin, pero hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Nandun pa rin po ang kanyang pagmamahal. Minsan, ang pagmamahal po niya, pinapakita po niya sa pamamagitan ng pagdidisiplina sa atin. Parang pagdidisiplina po na isang magulang sa kanyang mga anak. So, ganun po ang pagmamahal ng ating Panginoon. Pangatlo po, at ito po yung huli po nating punto,
sa verses 23 to 28, dito po sabi po ng Panginoon, huwag po kayong maloko, huwag kayong magpalinlang. Bakit po? Basahin ko po sa 23. Kung may sino mang magsabi sa inyo, masdan ninyo, narito ang Kristo, o nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan. Dahil alam po natin bilang mga Kristiyano, kung sino si Kristo at sino ang hindi Kristo. In terms of, not in terms of appearance, of course, but we know from His character. Okay? Ngayon po, marami po mga tao na nagpapanggap na Kristo. Not necessarily sinasabi nilang sila ang Kristo o sila ang Mesaya, pero sila po yung mga tao na nagsasabi na paniwalaan nyo ako, sundan nyo ako, mag-follow kayo sa akin at sigurado pagpapalain kayo ng Panginoon. O punta kayo sa aming iglesia, sa aming church. Ito lang yung tunay na church. So yan, yung mga false Christ po yan, no? At hindi po natin dapat paniwalaan yung mga tao na yon o yung mga organisasyon na yon. Okay? So verse 24 sabi, sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. So mga signs and wonders, no? Miracles. Dahil tanda po natin, hindi po lahat ng signs and miracles o wonders ay galing po lahat sa Panginoon. Ang demonyo po, ang kaaway po, pwede rin po gumawa yan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. So marami pong mga nagkakaproblema sa parte po ng Biblia nito na sinabi na ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Akala po nila, sinasabi po ni Kristo dito na ang mga tunay na Kristiyano ay malililang ni Satanas. Hindi po. Sinasabi lang niya, ganun na po katindi ang gagawin po ng kaaway. So much so na they want to or they plan to deceive even yung mga Kristiyano na po, yung mga tagasunod po ni Kristo. Pero kung sila po ay tunay na tagasunod po ni Kristo, hindi po sila malilinlang ng demonyo. Dahil alam po nila ang totoo, ang katotohanan at ang kamalian. Okay? So, sabi po ng Panginoon, kung maaari, no? Sabi po niya, kung maaari lang po. Pero hindi po talaga mangyayari. Okay? So, minsan po maraming natitisod dito. Akala nila kung Kristiyano ka na, tunay kang Kristiyano, eh pwede kang maligaw ni Satanas. Hindi po. Maaring itempto tayo at magkaroon ng kasalanan dahil kay Satanas, pero hindi tayo mapapalayo sa ating Panginoon. Hindi tayo maliligaw. Okay? Sabi po ng Panginoon, kung maaari. So, ibig sabihin po nito, hindi po talaga mangyayari. Okay? Verse 25, tingnan ninyo, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo. So, sabi po ng Panginoon dito, sinasabihan ko ng pauna. Okay? Ngayon, piniprepare ko na kayo, hinahanda ko na kayo. Alam niyo na ang mga bagay na ito. Okay? So, verse 26 sabi niya, kaya kung sasabihin nila sa inyo, tingnan nyo, siya'y nasa ilang. Kristo po. Huwag kayong lumabas. Tingnan ninyo, siya'y nasa mga silid. Huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Kung saan naroon ang bangkay ay doon magkakatipon ang mga buwitre. Okay? So, ano ibig sabihin po nito? Una-una, kita po natin at sinabi po natin ng Biblia, false Christ and prophets will arise. Okay? Magkakaroon din po sila ng mga signs and wonders to try to deceive. Okay? They will try to deceive but they will not be able to deceive. Yung elect po, ito yung mga tunay na mananampalataya kay Kristo. Okay? At sinabi po ni Kristo dito sa verses 27 and 28, yung pagdating po niya for the second time is unmistakable. So talagang makakita po siya ng mga tao from east to west. Ganun po. Kubig sabihin po, global po, no? Hindi po siya makikita sa isang lugar lang. Buong mundo makikita po siya. Parang mahirap pong imagine, no? Paano po yung makikita ng buong mundo? So makikita po natin that our Lord Jesus Christ is really a big God. Makikita po siya. Hindi po natin alam kung paano mangyayari yon, pero magagawa po ng Panginoon yon. Dahil sinabi po niya, yung pagdating po niya will be unmistakable. From east to west, magiging obvious po siya. Kitang-kita po siya na lahat ng mga tao. At kung saan naroon ng bangkay, doon magkakatipon ang mga buwitre. Ito po ay warning po
Okay? Ng Panginoon. Dahil sa end of tribulation period, yung 7 years po, alam po natin, doon po yung mangyayari ang tinatawag na Battle of Armageddon na sinasabi po sa Revelation chapter 19. Kaya kung ako po sa inyo, wala po kasi time tayo dito, pag-aralan po nyo ang Revelation. Okay? Especially in chapter 6 to 19. Okay? Nandun po yung tribulation period na 7 years. Doon po, napaka haba po at napaka lalim po ng pagkakadescribe po tungkol sa tribulation period. Okay? So, kung mayroon po tayong mga pera na hawak-hawak po, no, yung mga counterfeit bill, kung tatanungin po niyo yung mga tellers sa bangko, kung paano nila na distinguish yung mga counterfeit sa mga tunay na bill, ang ginagawa po nila, pinag-aaralan nilang mabuti kung ano yung tunay na pera na paper bill. Talagang minamaster po nila inside outside. Okay? Alam na alam po nila ano mga characteristics ng tunay na pera. So hindi nila inaaral po yung counterfeit. Inaaral po nila yung tunay lamang po. So kung alam na alam po nila yung tunay na paper bill, so pag may encounter sila na isang counterfeit bill na hindi pareho ng characteristic ng true or authentic na bill, then alam po nila counterfeit po yun. So ganoon din po tayo. Hindi po tayo maliligaw ng mga bulaang propeta, bulaang Kristo kung alam po natin ang katotohanan na nasa Biblia. Kung alam po natin ang Biblia inside and outside, hindi naman po kailangan perfecto tayo or master natin Biblia. Pero kung alam po natin yung mga basic truth na sinasabi po sa Bible like yung salvation, yung blood of Jesus Christ, yung forgiveness of sins, right? Yung eternal life, okay? Yung paano po natin masisigurado na tayo ligtas at pupunta tayo sa langit. Yung mga ganong importanteng bagay po. Kung alam po natin yon, hindi tayo pwedeng malinlang ng kaaway. So, yun po ginagawa ng mga bank tellers. Ganon din po tayo bilang mga Kristiyano. Kailangang alam po natin ang Biblia. Especially ito pong tinuturo ng ating Panginoong Sus tungkol sa darating na tribulation period. So, katulad sinabi ko po, we must ground ourselves in Scripture. Okay? Kasi ang Scripture po, kung alam po natin Scripture, tapos may dumating po sa atin na katuruan na contradicting po sa ating inaaral sa Biblia, din alam natin, error po yun. Tinatry po tayong lokohin ng mga tao. Okay? One example po, meron pong isang grupo na may isang grupo po ng mga tinatawag nilang church sila o Kristiyano na sinasabi na sila po ay ang method of salvation nila is including baptism by water. Sabi po ng church na ito, hindi pwedeng ligtas ka lamang sa pamamagitan ni Kristo, kailangan ikaw i-baptize sa water. Okay? So again, maling turo po 'yon dahil sinasabi po ng Biblia tayo po ay maliligtas lamang sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Di po ba? Si Kristo lamang po makapagliligtas sa atin, hindi po yung baptism, hindi po yung pagdalo po natin sa iglesia, hindi rin po tayo nagiging Kristiyano dahil ang ating mga magulang ay Kristiyano o ang ating asawa ay Kristiyano. Hindi po automatic ang pagiging Christian. Ang being Christian po ay personal na pagtitiwala sa ating Panginoong Kristo sa kanyang ginawa sa krus. Okay? Pagtitiwala na siya po ay namatay sa krus para sa ating kasalanan, siya po ay inilibing at nabuhay na maguli. Okay? So, kailangan po natin maging grounded sa Scripture. Okay? And aside from that, of course, kailangan maging connected po tayo through fellowship with a faith community. Kaya importante po, kung tayo po yung Kristiyano, meron tayong kinabibilangan na iglesia, na local church, na ina-attendan at least once a week. Kung more than once a week, mas maganda nga po. Kailangan isurround po natin ating sarili ng mga mananampalataya kay Kristo, yung tunay na mananampalataya, para po tayo ay hindi madadala ng mga maling turo.
Okay? So, napaka-importante po yun. So, okay? In summary po, ito po yung natutuhan natin. Okay? Una-una, tinuruan po tayo ng ating Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng ating pinag-aralan sa araw na ito to recognize, okay, yung signs of the times. Okay? Recognize, napaka-importante. Maging mapagmasid po tayo. Yung mga nangyayari sa ating paligid. Kaya importante po rin po, nagbabasa tayo ng mga balita. Pero kailangan interpret po natin yung mga balita in the light of what the Bible is teaching us. Okay? Pangalawa, rely on God's provision. Kung kayo po meron po mga suliranin sa ngayon, matindi talaga po paghihirap sa buong mundo ngayon, ano po dapat po natin gawin? Magdepende po tayo sa ipo-provide po ng ating Panginoon. Hindi po nagkukulang ang Panginoon sa atin, di po ba? Siguro naman naranasan niyo na yan na kahit anong mangyari, hindi po nagkukulang ating Panginoon. Pangatlo, maging vigilant po tayo tungkol sa mga deception. Okay? Maging mapagmasid tayo. Lagi tayo nagbabasa ng Biblia at alam po natin na i-interpret po yung mga maling teachings. At alam natin na yun po ay hindi naka-align po sa sinasabi po ng salita ng Diyos. Okay? So, sinabi po ng Panginoong Sus dito, be prepared and watchful sa susunod na pagdating po ni Kristo sa kanyang second coming. We must understand the signs and also i-maintain po natin ating pananampalataya sa Kanya in the midst of trials. Remember, tayo po ay nagkaroon ng relationship kay Kristo because of our faith in Him. And then, sa ating pagkamatayan, bago tayo mamatay, nandun pa rin po yung pananampalataya. So, yung life of faith po talaga, yan po yung Christian faith. Talagang araw-araw, every moment po na ating buhay, kailangan po natin yung faith sa Panginoon. So, importante po yung object, no, ng faith natin. Hindi faith sa sarili natin, hindi faith sa ating mga ari-arian, hindi faith sa mga kakayanin nating gawin, kundi faith po sa ating Panginoong Sus. Hanggang sa tayo po yung bawian ng buhay o dumating po si Kristo during the rapture, during that time po, hindi na po natin kailangan ng faith because yung faith po natin becomes sight. Okay? Dahil nakita po natin ng Panginoong Sus na we don't need faith anymore. Kasi nakita na po natin ang Panginoon. No, so, na-fulfill na po ang ating pananampalataya sa Kanya. Okay? Then, lastly po, bago tayo manalangin, ito pong nais kong gawin po natin, no? Sa darating na mga araw, linggo, o buwan, or even mga taon, ito po lagi ko pong ine-emphasize, no? Kahit doon po sa aming local church dito sa Canada. First and foremost, cultivate a deep and personal relationship with Jesus Christ. Tandaan po ninyo, si Jesus po ang ating pinaka-best friend. Siya po ang Diyos natin, siya ang ating Panginoon, pero bukod doon, siya po ang ating best friend talaga. So, i-cultivate po ninyo yung relationship po niyo sa Kanya. Araw-araw po, mag-aral po ng salita ng Diyos. Kung meron po kayong notebook, medyo gusto po ninyo magsusulat lagi na parang diary, isulat po ninyo yung mga natututuhan ninyo mula sa Panginoon, mula sa Biblia, araw-araw. At magugulat po kayo. Pagbabalikan niyo po yon after many years, makita niyo kung paano po sinagot ng Panginoon ang inyong mga panalangin, di po ba? So, cultivate yung personal relationship po niyo. Dahil si Jesus po ang pinaka-importanting tao sa inyong buhay. Pangalawa, dive into Scripture. Okay? Pag kayo po ay nagkakaroon ng may personal relationship kay Jesus Christ, makukultivate po yun sa pamagitan ng Biblia. Araw-araw mag-aral po tayo ng Biblia. Mag-memorize nga po tayo. Kung kaya po ninyo mag-memorize po tayo ng mga verses. And then, lastly, katulad sabi ko kanina, mag-fellowship po kayo sa isang tunay na Christian church. Okay? So, syempre, malaking tulong po yun, imbestigahan mo po ninyo yung church na yun. Ano yung mga tinuturo nila at kung yun po ay align po sa salita ng Diyos. So, ganun po. Personal relationship, dive into the Bible, dig deeper po. Hindi lang po yung mga superficial o shallow lang po na pag-aaral. Talagang malalim po. At of course, i-apply po niyo sa buhay niyo, ipamuhay po ninyo. Okay? At pagkaroon meron kayong mga kinabibilangan na iglesia, mag-join po kayo sa mga fellowship, sa mga prayer meeting,
mga Bible studies nila, small groups, discipleship groups, kasi yun po yung makakatulong po sa inyong pag-grow. At yun po ang makagiging safeguard po ninyo sa mga deception na galing po sa kaaway. Okay? So, ito pong challenge ko sa inyo, lastly, the warnings are given and the promise of Christ's return is sure. Totoo po yun. Darating po si Kristo for the second time. Hindi po natin alam kung kailan, pero tanong, handa na po ba kayo na kaharapin po siya? Paano po natin ihanda ang ating sarili? Stand firm in truth, okay? Sa katotohanan, sa Biblia, at stand firm in your faith. Patuloy po ninyong pagtiwalaan ng Panginoon. Dahil siya lang po ang pwede natin pagkatiwalaan sa buong mundo sa ngayon. Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan sarili natin. Even ang ating mga pamilya. We cannot fully trust anything or everything. But we can fully trust our Lord Jesus Christ. So kayo po mga nakikinig sa amin sa Facebook Live, bago po tayo manalangin, kung kayo po ay wala pa pong personal relationship kay Kristo sa panahong ito, ini-encourage ko po kayo na aminin po ninyo ang inyong mga kasalanan sa Kanya. Sabi po ninyo, Panginoon, alam ko po ako'y makasalanan. At dahil po ako'y makasalanan, hindi ako makakapunta sa langit, kundi ako po'y pupunta sa impyerno. Pero naniniwala ako, Panginoong Hesus, na ikaw ay namatay sa krus para sa aking kasalanan, para sa kasalanan ng buong mundo. Ikaw ay inilibing at nabuhay na maguli. So, binigyan mo ako ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panalangin po niyo sa Kanya, Panginoon, nais kitang tanggapin, nais kitang gawing Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Ipagkaloob mo po sa akin ang handog na buhay na walang hanggan. So, ganun po. Pinapromise po ng Biblia, pag tumawag po kayo sa Panginoon ng ganoong panalangin, kayo po ay maliligtas. Garantisado po, kayo po ay pupunta sa langit. Dahil si Kristo po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama na nasa langit po, kundi sa pamamagitan lamang po ng Panginoong Hesus. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa kabutihan po ninyo. Maraming salamat po sa pagmamahal po ninyo sa amin na inyong mga mananampalataya. Patuloy niyo po kaming tulungan na magtiwala sa inyo. Patuloy pong lumago ang aming pananampalataya sa inyo at magtiwala po sa inyong salita, sa inyong mga pangako, especially sa panahon po ng mga paghihirap po sa panahon po na ngayon. At ngayon po mga tao na nakikinig din po sa Facebook Live, Panginoon, na hindi pa po sila nagkakaroon ng personal relationship sa Panginoong Hesus, Panginoon, nawa ay sila mag-acknowledge po ng kanilang mga kasalanan. Magtiwala po kay Kristo at isuko po nila ang kanilang mga buhay sa inyo lamang po, Panginoon. So, salamat po ni Panginoon at pagpalain niyo po ang aming discussion after this Bible study, O Lord. And I pray, Lord, na patuloy niyo po kaming tulungan sa aming pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ito pong panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Pastor. Hello po. Hello, everybody who's listening.